Kabanata 2051. Maaaring nahihiya si Harvey York sa pag-uugali ni June Lee at Hazel Malone. Kaya naman wala rin siyang balak na pumasok sa villa. Ngumiti siya ng matamis at sinabing, "Tita, Hazel, pakisabi kay Yvonne Xavier na nandito ako. May kailangan ako sa kanya. Hindi ko kasi matawagan ang kanyang phone." "Oh, may plano ka bang patayin si Miss Xavier pagkatapos ni Miss Fujihara?" Bulalas ni June sa kakaibang tono. "Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon. Walang kwenta, hinding-hindi kita papasukin, ang masamang omen na tulad mo sa bahay namin. Sa tuwing pumupunta ka rito, laging may masamang nangyayari." Tumawa ng mapait si Harvey. "Tita, sisiguraduhin kong babayaran ko ang mga nasira ng pamilya mo." "Babayaran? Paano mo babalak magbayad? Ibibigay mo ba sa amin ang numero 1 villa?" Galit na tanong ni June habang tumatalon-talon. Nakatayo si Harvey sa kinatatayuan. "Ibinigay sa akin ni Ginoong Lynch ang villa, kaya hindi ko ito basta-basta ibibigay sa sinuman. Pero kung gusto mo, pwede kang manatili doon hanggat gusto mo. Gusto mo doon na lang ako manatili. Yan ba ang definition mo ng compensation? Minamaliit mo ba ang pamilya ko, o sinusubukan mo lang kaming paalisin?" Malamig ang ekspresyon ni June habang bumalik sa villa. "Umalis ka na dito. Ayaw na kitang makita dito." Napatingin si Hazel kay Harvey na may halong emosyon. Nag-ipon siya ng malaking pera para makabili ng villa, pero parang naubos ang lahat dahil sa kay Harvey na insidente. Napabuntong hininga si Hazel pagkatapos ng mahabang sandali. "Kailangan mong ihinto ang pagpunta dito, Harvey," tahimik na sabi ni Hazel. Isa pang bagay, pumunta si Yvonne sa Bray Temple. Mama niya siguro ang tumawag. Kaya naman nagmamadali siyang umalis. Masama ang signal doon, kaya kadalasan hindi niya sinasagot ang mga tawag mo. Bray Temple. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Ang Bray Temple ay matatagpuan sa labas ng Mordo. Kung walang sapat na mga tao na nagpoprotekta kay Yvonne, maaari siyang malagay sa malaking panganib, batay sa sitwasyon. Nang makita ang hitsura ni Harvey, alam agad ni Hazel kung ano ang kanyang inaalala. "Dahil magkaibigan tayo ng pamilya, hayaan mo akong bigyan ka ng isang huling payo. Please stop chasing people who are beyond your makakaya," sabi ni Hazel habang nagpapakita ng pandidiri. "Hindi mo deserve na makasama ang isang tulad ni Yvonne. Kahit maswerte ka na magkaroon ng number 1 villa, ikaw lang ay maswerte. Ang isa ay hindi maaaring umasa sa swerte sa lahat ng oras." Naiintindihan na ni Hazel ang sitwasyon. Hindi sinasadyang tinulungan ni Harvey si Benjamin Lynch. Kaya naman nagdesisyon siyang ibigay kay Harvey ang numero 1 villa bilang pasasalamat. Ngunit ang problema ay ang pabor ay magagastos sa lalong madaling panahon. Walang paraan na magagamit ni Harvey ang tulong ni Benjamin magpakailanman, di ba? Kaya naman si Harvey, na walang magawa, ay walang karapatan na makasama ang isang babaeng nagmula sa isang tunay na high-class na pamilya. Nag-alala si Young Master Duncan sa kaligtasan ni Yvonne, kaya sumama rin siya sa kanya. Yung match made in heaven sila. Kaya, huwag mong subukang sirain ang kanilang relasyon. Tumalikod si Harvey at umalis nang walang sabi-sabi. Natigilan si Hazel. Alam niyang mas magdudulot ng gulo si Harvey sa Bray Temple. Matapos ang galit na pagbabago ng kanyang ekspresyon, si Hazel ay nagmamadaling bumalik sa loob ng kanyang villa upang kunin ang kanyang handbag bago hinabol si Harvey. "Pupunta ka sa Bray Temple, tama ba? Sasama ako sayo. Huwag kang gagawa ng walang ingat." Natatakot si Hazel na baka manggulo si Harvey doon. Kung mabugbog ni Gary Duncan si Harvey hanggang mamatay sa sobrang galit, magiging miserable ang villa na binili ni Hazel. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Harvey York at Hazel Malone sa Bray Temple. Seryoso ang ekspresyon ni Harvey habang walang ingat na inihinto ang sasakyan ni Hazel sa gitna ng kalsada bago nagmamadaling lumabas. Napatulala si Hazel.
Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng lalaking napakasungit, na nagpaparada ng sarili niyang sasakyan. Pero wala siyang choice. Ang pink na Rolls-Royce ay binili sa utang, kaya siya ay iniingatan ito. Nakakataba ng puso na makitang walang gasgas ang sasakyan niya. Kasabay nito, nasa main hall na ng Bray Temple si Yvonne Xavier. Ang estatwa ng Holy Trinity ay natatakpan ng gintong foil, na nagbibigay ng napakarangyang hitsura. Bagamat ang relihiyosong paraan ng pamumuhay na ito ay hindi maihahambing sa Kristyanismo, ang templo ng Bray ay napakatanyag sa buong mundo dahil mismo kay Chief Leonard Bray. Napakaraming makapangyarihang pamilya at mayayamang negosyante ang pumapasok at lumalabas sa templo. Magalang na nagsindi ng insenso si Yvonne, pagkatapos ay lumuhad at nagpabunot ng palabunutan. Ang kahoy na stick na may label na normal ay hinayla. Pare-pareho ang lahat sa mundong ito. Huwag maging sakim kahit sa maliliit na bagay. Ang isang tao ay maaaring ipinanganak na may mga pakinabang, ngunit kailangan pa ring umunlad upang ituloy ang mga resulta. Nang makita ang kahoy na patpat, nakaramdam ng inis si Yvonne nang walang dahilan. Nang magtatanong na sana siya kung ano ang kahulugan ng kapalaran, sa isang iglap ay may umakbay sa kanya. Ang tao ay mukhang may isang mataas na katungkulan sa edad na 30s. Yumuko siya sa harap ni Yvonne at mahinahong nagtanong, "Ikaw ba si Miss Xavier? Maaari ba akong magtanong?" Natigilan si Yvonne, saka bahagyang tumango. Pumunta rito si Yvonne matapos makarinig ng balita mula sa kanyang ina, ngunit hindi niya maabot ang kanyang ina nang dumating siya sa lokasyon. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nanalangin na parabang siya ay isang pilgrim, umaasang makahanap ng isang palatandaan tungkol sa kanyang ina. Gayunpaman, ang hitsura ng lalaki ay napangiti siya. Ngumiti siya kay Yvonne, "Hindi mo kailangang magpanik, patrones din ako. May nagtanong ba na magkita tayo dito?" Bahagyang tumango si Yvonne nang walang direktang sagot. Napangiti tuloy ang lalaki. Kung ganoon, ang taong nakatakdang makilala mo ay dapat na nasa likod bahay ng dambana. "Please go." Bahagyang kumunat ang noo ni Yvonne, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Gary Duncan, na nakasandal sa entrance ng templo na naka-cross arms. "Salamat, sir," mahinahong sabi ni Yvonne. Pagkatapos maglakad lampas sa banal na rebulto ng Trinity sa pamamagitan ng isang napakakipot na pasilyo sa ilalim ng gabay ng lalaki, ang lahat ay dumating sa isang napakalibreng patio. Ang maliit na patio ay mukhang napakatanda, tila payapa ang kapaligiran. Ngunit ang lugar na ito ay karaniwang ginagamit ng mga peregrino upang manatili. Walang tao doon. Bahagyang kumunat ang noo ni Yvonne, saka pinandilatan ang lalaki na may malamig na ekspresyon sa mukha. Agad na napagtanto ni Yvonne na hindi ito ginagawa ng kanyang ina. Biglang bumukas ang antique bamboo stage door sa pinakamalalim na bahagi ng courtyard. Isang babaeng may hawak na mahaba at maikling Island Nation na espada habang nakasuot ng bathrobe ng dahan-daang lumabas. Magalang na yumuko ang mga taga-isla, pagkatapos ay tahimik na sinabi, "Miss Xavier. Pinakamalaking pagpapala ko na makilala ka rito." Napangiwi si Yvonne. Tumingin siya sa likod at napagtantong sarado na ang pinto. Nagbago ang kanyang ekspresyon sa isang panik, ngunit wala siyang ginawang padalos-dalos. "Ikaw ba ang gustong makipagkita sa akin?" Malamig na tanong ni Yvonne. "Nasaan ang aking ina?" Magiliw na ngumiti si Asuka at sumagot, "Dapat nakakulong pa rin ang iyong ina sa sambahayan ng Smith." "Akala ko alam mo, pero hindi pala. Sa ilalim ng mga pangyayari, hindi magiging mahirap na e-text ka gamit ang telepono ng iyong nanay ngayon, hindi ba?" Si Asuka ay nagpakita ng nakakaawang ekspresyon habang dahan-dahan niyang inipit ang kanyang espada sa tabi mismo ng kanyang baywang. "Dahil naipaliwanag na sa iyo ang lahat, hayaan mo akong magpadala sa iyo, Miss Xavier." Bahagyang umiling si Yvonne Xavier. "Miss Asuka, tama ba? Hindi mo na ipaliwanag ang lahat. Halimbawa, sino ang nagpadala sa iyo dito? Si Hector Thompson ba iyon? O si Sakura Miyamoto?" Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Asuka.
Masyado kang maraming tanong. Pero dahil babae ka rin, may sasabihin ako sa iyo na baka curious ka. Napakagandang babae mo talaga, Miss Xavier. Kailangan mong magkaroon ng sapat na kumpiyansa upang isipin na ang mga lalaki ay hindi magkakaroon ng puso na saktan ka. Bahagyang naguguluhan si Yvonne, ngunit ang isang babae ay tiyak na lalampas sa pakikitungo sa iyo. Huwag mo kaming sisihin, Miss Xavier. Sisihin mo ang iyong sarili sa pagiging malas, na umaakit sa atensyon ni Young Master Thompson ng ganoon. Nakapatong ang kanang kamay ni Asuka sa hawakan ng kanyang mahabang espada habang nagsasalita siya. Kasabay nito, 4 pang taga-isla na nakasuot ng bathrobe at may hawak na mahabang espada ng Island Nation ang lumitaw sa likod bahay, na hinarangan ang lahat ng ruta ng pagtakas ni Yvonne. Nakakunot ang noo ni Yvonne habang nakatingin sa lalaki na nangunguna. Ito ay isang sagradong lugar, sir. The rules of the earth apply here, bulalas ni Yvonne ng tahimik. Na-curious ako, bakit ka nakipagsabuatan sa ilang taga-isla para saktan ako? Ngumiti ang lalaki. Kailangan ding magbayad ng pagkain at inumin ang mga tao rito, patroness. Siyempre, maganda ang paglalakad sa templo, pero mas praktikal ang pera kaysa dyan. Sumasang-ayon ka ba? May punto ka. Bum-ontong hininga si Yvonne, pagkatapos ay kinuha ang kanyang cellphone para maingat na nag-dial ng isang numero. Ngumiti si Asuka. Miss Xavier, maaari kang tumawag ng maraming tawag sa telepono hanggat gusto mo. Ngunit kailangan kong balaan ka na na-block na namin ang signal sa paligid. Hindi ka makakatawag. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Yvonne habang sinusulyapan ang kanyang cellphone. Talagang walang signal. Ibinaba ni Yvonne ang kanyang telepono at humakbang pasulong. Kahit ang signal ay nakablock. Dapat determinado kayong lahat na patayin ako ngayon. Ngayon curious na talaga ako. Sinabi ni Hector na hindi niya ako hahawakan sa ngayon, ngunit kinuha ng Shindanwei ang kalayaan na patayin ako. Hindi ka ba natatakot na masira ang relasyon ni Hector at ng Shindanwei kung mabubunyag ang bagay na ito? Dahan-daang iginuhit ni Asuka ang kanyang mahabang espada, pagkatapos ay pinakintab ito ng tuwalya na dala niya. Miss Xavier, sobra mong tinatansya ang sarili mo, sabi ni Asuka. Kahit na interesado si Young Master Thompson sa iyo, sa tingin mo ba hihiwalay siya sa amin pagkatapos mong mamatay? Walang pagkakataon. Bilang isa sa 4 na Young Masters ng Walls Inn, alam na alam niya kung paano bumuo ng pinakamalaking interes para sa kanyang sarili. Natulala lang siya sa kagandahan mo ngayon. Pagkatapos mong mamatay, malalaman niya na katapat niya ang ginang ng pamilya ko. Siya ang pinakamagaling. Natigilan si Yvonne, saka humagalpak ng tawa. Naiintindihan ko na ngayon. Gusto ng Shindanwei ng arranged marriage sa pamilya Thompson. Sa makatuwid, gusto ni Miss Miyamoto na pakasalan si Hector. At malinaw naman, ako ang pinakamalaking hadlang niya ngayon. Pero hindi mo ba naisip na nakakatawa? Sa tingin mo, wala nang Yvonne na papalit sa akin pagkatapos kong mamatay. Ang mga taga-isla na nagpaplanong magpakasal sa isa sa nangungunang 10 ranggo na pamilya sa bansa H. Mangarap ka. Hindi ko alam kung may isa pang Yvonne sa lugar mo, mahinahong sabi ni Asuka. Ngunit alam ko na ang aming Miss Miyamoto ay mapayapang babangon sa kapangyarihan matapos kang patayin. Sayang naman, gusto kang gamitin ni Young Master Thompson para kontrolin ang pamilya Smith. Pumayag din ang mga babae sa pamilya ko sa plano. Masisisi mo lang ang sarili mo sa sobrang ganda mo, na nagpapakilos sa puso niya para sa iyo. Kaya kailangan mong mamatay. Walang bakas ng takot ang naaninag sa mga mata ni Yvonne Xavier habang matamis itong ngumiti. Aaminin ko, ang ulo ng iyong miss ay hindi gumagana ng maayos. Hindi ba niya napagtanto na ang pinakamagandang bagay para sa mga lalaki ay hindi makukuha? Kapag namatay ako, magiging alaala ako sa puso ni Hector. Pagkatapos nito, hindi na magkakaroon ng pagkakataon ng iyong miss. Tumawa si Asuka sa kakaibang tono. Kaming mga taga-isla ang pinakagustong pag-aralan ng isip ng lalaki. Sa tingin mo hahayaan kung mangyari iyon?
Huwag kang mag-alala, Miss Xavier. Ikaw ay magiging isang panandaliang alaala pagdating ng panahon. Naging malamig ang tingin ni Ivan. Masama ang kutob niya sa sitwasyon. Anong balak mo? Hinaway ni Asuka ang kanyang kaliwang kamay, inihayag ang isang maliit na boteng porselana sa kanyang kamay. Ito ay tinatawag na anti-purity bottle, masigasig na sabi ni Asuka. Ang alamat ay nagsasabi na kung ang isang babae ay uminom nito, kailangan niyang makahanap ng isang lalaki sa loob ng 3 minuto, gaano man kalakas ang kalooban ng babae. At pagkatapos, kailangan niyang maghanap ng higit pa. Kapag ibinigay ko ito sa iyo, kukuha ako ng ilan sa mga bata at malalakas na gangster na inayos kong pumunta rito. Tiyak na maganda ang pakikitungo nila sa iyo, Miss Xavier. Gayun din, sisiguraduhin kong e-record ang lahat at e-upload ito sa internet. Bago pa malaman ng iyong tinatawag na bodyguard na si Gary Duncan, natatakot akong lumipad ang iyong oras sa isang iglap. Ano sa tingin mo ang planong inayos ko para sa iyo, Miss Xavier? Basta nilagay ko sa internet. Sa tingin mo ba ay mananatili ang mga alaala tulad ng sinabi mo? Inihagis ni Asuka ang bote sa isa pang babaeng naka-bathrobe habang nagsasalita ito. Ngumiti ang babae. Handa niyang ibuhos ang buong laman ng bote sa bibig ni Ivan. Naging galit na galit ang ekspresyon ni Ivan. Ito ay isang mas trahedya na wakas kumpara sa kamatayan. Walang kahihiyan. Walang hiya kayong mga taga-isla. Lahat kayo ay mga bastos. Hindi tayo bagay. Ang mas mahalaga ay kung ano ang mangyayari sa iyo. Ngumiti si Asuka. Magtiwala ka, Miss Xavier. Hindi kita papatayin habang nagsasaya ka. Kapag tapos ka na, ako mismo ang paputol ng ulo mo at papahiran ng dayap. You will be the perfect souvenir pagbalik ko sa island country. Pagkatapos ay ipinalakpak ni Asuka ang kanyang mga kamay at mahinahong tumawag, Chief, dalhin mo rito ang mga gangster. Itinutok niya ang kanyang mahabang espada sa lupa bago inilabas ang kanyang cellphone, handang mag-record anumang oras. Pero walang lumalabas, parang walang nakarinig sa kanya mula sa labas. Ang mga pintong nakalock ay dahan-daang binuksan. Nakita si Harvey York na naglalakad sa silid na naka-cross-arm at pagkatapos ay sinukat si Asuka. Sa tingin ko, lalabas na talaga si Sakura Miyamoto this time. Hindi ko inaasahan na may makikilala akong iba. Aaminin ko na ang pagbitay sa mga taga-isla ay lampas sa inaasahan ko. Nakakapatay lang ako ng malaking bilang ng mga taga-isla, pero may mga tao pa rin dito na handang kumilos laban kay Ivan anumang oras. Pero may mas magandang plano ang Diyos. Akala mo ay mahihikayat si Ivan na pumunta dito, ngunit hindi mo naisip na makakatanggap ako ng salita at lalabas ng mabilis hanggat kaya ko. Alam mo ba kung bakit? Iyon ay dahil alam na alam ko kung paano kumilos kayong mga taga-isla. Dahil gusto ninyong kumilos, walang paraan na maaari ka lamang magkaroon ng isang plano. At dahil hindi nyo ako mahawakan, napagdesisyonan nyong harapin si Ivan. Nang makitang malayang nagsasalita si Harvey, nawala ng kulay ang mukha ni Asuka. Kabanata 2055. Swoosh! Nang walang utos ni Asuka, ang 3 islander ay sumugod mismo sa kay Harvey York pagkatapos ng galit na pagbabago ng kanilang mga ekspresyon. Gusto ng isa sa mga babae na mapalapit kay Ivan Xavier para ma-hostage niya ito. Bang, bang, bang! Nang walang ginagawa si Harvey, isang lalaking nakasuot ng robe ang lumitaw at nagsimulang inindayog ang kanyang feather duster. Hinati ng basahan ang lahat ng mahabang espada sa kalahati habang tinapon ang mga babae. Bawat isa sa kanila ay bumagsak sa dingding habang nagsusuka ng maraming dugo. Wala sa kanilang dalawa ang natitira, kahit na makipagpunyagi. Bastos kayong mga taga-island country. How dare you make trouble inside the Bray Temple? Sa tingin mo ba biro lang sayo ang mga tao dito? Dumi. Sa isang iglap ay lumitaw si Chief Leonard Bray bago pinitik ang duster sa kanyang kamay. Ang mga sinulid na tila mga wire na metal ay lumipad mula sa duster, na tumusok sa mga noo ng mga taga-isla.
Ang isa pang tao ay nakahiga sa lupa na puno ng dugo. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang lalaki na nanguna kay Ivan dito. Hindi ganoon kalakas ang pag-atake ni Leonard, at hindi man lang niya napigilan noon ang isang sampal ni Harvey. Ngunit kahit na ganoon, isang maliit na gawain lamang para sa kanya ang pakikitungo sa ilang bastardo na ito. Pagkatapos ay humakbang siya para tumayo sa harap ni Ivan, pinuprotektahan siya mula sa pinsala. Nakangiti si Harvey habang pinitik ang kanyang mga daliri, na nagpapakita ng isang tseke na lumilipad habang pinagdikit niya ang kanyang mga kamay. Ang pinakamadaling paraan upang malaman ang tungkol sa sitwasyon ng Bray Temple ay sa pamamagitan mismo ni Chief Leonard. Maaaring hindi ma-pressure si Chief Leonard sa lakas o takot sa martial arts, ngunit tiyak na makikipagtulungan siya kung pera ang nakataya. Nang makita ang maayos na transaksyon ni Harvey at Chief Leonard, naningkit ang mga mata ni Asuka sa gulat. Alam niyang nakakatakot na karakter si Chief Leonard. Kaya naman sa halip ay binili niya ang kanyang mga kampon. Hindi niya nais na pukawin si Chief Leonard sa lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na madadami pa rin si Chief Leonard. Ito ay medyo hindi komportable para sa kanya. Matapos magbago ang kanyang ekspresyon sa gulat, binigyan ni Asuka ng matalim na tingin si Chief Leonard. Ikaw ay dapat na si Chief Leonard, tama? Malamig na tanong ni Asuka. Mas mabuting huwag kang makisangkot sa usapin ng Shindanwei. Kung uupo ka lang ng masunurin at magpapanggap na walang nangyari, dodoblehin namin ang presyo na binigay ni Harvey kapag tapos na ang aming negosyo. Matapos marinig ang mga salitang iyon, tumawa si Harvey sa kasinulyapan si Chief Leonard. Nang inag ang katawan ni Chief Leonard. Ikaw na islander ka bastard. Akala mo ba mabibili ako ng ganoon kadali? Matuwid na bulalas ni Chief Leonard. Ang hustisya, batas at hustisya lang ang nasa puso ko. Kahit na wala akong utang sa pinuno ng sangay, hindi ako tatayo sa Island Nation. Naging malungkot ang ekspresyon ni Asuka matapos marinig ang matatalinong salita ni Chief Leonard. Pinandilatan niya ng masama si Harvey dahil doon. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang nasa tabi mo si Chief Leonard, Harvey York. Ngumiti si Harvey. Minamaliit niyo talaga kayong mga taga-isla si Chief Leonard. Siya ay halos hindi magagapi sa loob ng Mordo. Dahil handa siyang tumulong, natural na matatapakan ko lahat ng plano niyo. Siyempre, para magpakita ng respeto, naghanda ako ng kaunting trick. Bahagyang pumalakpak si Harvey. Lumabas mula sa likuran sina Tyson Woods at Rachel Hardy na may malamig na tingin sa kanilang mga mukha. Natural na alam ni Asuka kung sino ang dalawang propesyonal na ito. Nakakatakot talaga ang ekspresyon niya habang nakatingin sa kanilang dalawa. Harvey York, gagamitin mo lang ba ang kapangyarihan ng isang tagalabas para protektahan ang iyong babae? Maglakas loob ka bang makipag-duel sa akin hanggang kamatayan? Tanong ni Asuka na may seryosong ekspresyon sa mukha. Alam niya na siya ay nasa isang mahirap na lugar. Nananalig siya na kaya niyang putulin si Harvey sa kalahati kung tatanggapin niya ang tunggalian. Ito ang lakas ng loob ni Asuka. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2056. Sa pagtingin kay Asuka na para bang siya ay isang maliit na kuting na nagsisikap na magpakitang gilas, hindi man lang naabala si Harvey. Hindi ka man lang sa akin karapat-dapat na lumaban, mahinahong sabi ni Harvey York. Hayaan mo akong makita ang iyong lakas, Tyson. Tumango si Tyson Woods, pagkatapos ay nagpakita ng bakas ng fighting spirit sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng laban kagabi, pinatibay ni Tyson ang kanyang pagsasanay. Inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa lagayan ng kanyang espada, pagkatapos ay humakbang pasulong. Ang kanyang buong katawan ay lumipad patungo kay Asuka na parang cramp. Isang ordinaryong gangster ang naglakas loob na makipag-duel sa akin. Dapat may death wish ka. Malamig na tumawa si Asuka.
Siya ay isang namumukod tanging propesyonal kahit kumpara sa grupong ito ng mga taong ipinadala ng Shindanwei. Malaki ang tiwala niya sa sarili niyang lakas. Naniniwala siya na kaya niyang talunin ang sinuman sa isang tunggalian. Swoosh! Isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa hangin habang ang mahabang espada ni Asuka ay dumiretso sa lalamunan ni Tyson. Ang Island Nation swordsmanship ay hindi kailanman tungkol sa biyaya. Ang mabilis at mapagpasyang mga hampas ay isang prinsipyo ng kanilang swordsmanship, katulad ng ilang iba pang martial arts. Tiyak na mamamatay si Tyson kapag dumating ang ganitong pag-atake. Sa kasamaang palad, ang talam ni Tyson ay mas mabilis kaysa kay Asuka. Nang malapit ng madikit ang talam ni Asuka sa lalamunan ni Tyson, umindayog siya sa tagiliran, dahilan upang tuluyang makawala sa hampas nito. Sa isang malakas na pag-atake, hinawakan ni Tyson ang kanyang kanang kamay. Magaling siya sa espada. Ang kawalan ng paniniwala ay ipinakita sa buong mukha ni Asuka. Wala siyang oras para iwasan ang pag-atake. Maya-maya lang ay naramdaman niya ang mahinang simoy ng hangin sa kanyang lalamunan. Tumalsik ang dugo mula sa lalamunan ni Asuka. Isang welga lang ang kailangan para tapusin ang labanan. Ang tinatawag na mga propesyonal mula sa Island Nations ay hindi nababagay sa lahat. Nang bumalik sina Yvonne Xavier at Harvey sa bulwagan ng Holy Trinity, nanlamig kaagad ang mukha ni Gary Duncan habang naka-cross arms. Akala niya sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na makasama si Yvonne, ngunit hindi niya inaasahan na kasama na niya si Harvey pagkatapos magdasal. Umasim ang ekspresyon ni Hazel Malone nang humakbang siya mula sa malayo. Hindi niya akalain na makakasama pa ni Harvey si Yvonne. Wala ring balak magpaliwanag si Yvonne. Matapos batiin ang lahat, inakay niya si Harvey sa parking lot. Medyo natigilan sina Hazel at Gary sa sumunod. Paumanhin, CEO York. I was the careless one this time, bulong ni Yvonne habang naglalakad. Bagamat hindi niya alam kung paano nakatanggap ng balita si Harvey, maaaring namatay siya na ang kanyang reputasyon ay ganap na nasira kung hindi siya nagpakita sa oras. Napailing na lang si Harvey. Wala kang dapat sisihin dito. Nagmamadali ka kasi nag-aalala ka. Ito ay ang iyong sariling ina. Normal lang na mag-alala ka. Nakatanggap lang ng balita ang mga tao ko. Ang iyong ina ay nakakulong sa isang gusali malapit sa Lujashoy. Unahin natin siya. Pagkatapos ay pupunta tayo sa bahay ng pamilya Smith. May mga bagay na dapat tapusin na. Seryoso ang mukha ni Harvey habang ang lamig ng titig niya. Malaman man ni Hector Thompson o ng mga Smith ang mga kaganapan sa araw na iyon o hindi, nalampasan nila ang linya ni Harvey. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang harapin ang sitwasyon ng pamilya Smith sa lalong madaling panahon. Nakarating silang dalawa kung saan ipinaroda ni Yvonne ang kanyang Porsche para makalabas sila. Ngunit pareho silang natigilan pagkatapos, may maliwanag na pulang lock sa harap ng gulong. Kasabay nito, mayroon ding pulang ticket sa windshield. Ang isang paglabag sa paradahan ay nakasulat sa ticket na may multa na $80. Si Harvey York at Yvonne Xavier ay walang imek. Malubha ang sitwasyon. May paparating na bagyo, pero may naglock ng gulong ng sasakyan nila. Bakas sa kanilang dalawa ang galit. Kinuha ni Harvey ang ticket na inilagay at sinipat iyon. Ito ay mula sa seguridad ng Bray Temple. Ang ilang mga security guard ay maaaring mag-lock ng anumang kotse at magbigay ng mga ticket kung gusto nila. Sa tingin ba nila ay mga chief inspector sila ngayon o ano? Nais ni Harvey na tawagan si Chief Leonard Bray, ngunit pagkatapos ay naalala niyang wala siyang numero nito. Sa mga oras na ito, mayabang na naglakad ang dalawang security guard na mukhang nasa edad 40 na ang edad at mayabang na may dalang sigarilyo sa bibig. Pareho silang nakasuot ng sombrero na nakatagilid, sinukat nila si Harvey at Yvonne sa mapanghusgang mga mata. Nagpakitang gilas ang mga security guard nang makita si Harvey. Obviously, akala nila si Harvey ay isang kawawang tulala. Nang makita naman nila si Yvonne ay agad namang nagningning ang mga mata nila.
Ang nakakaakit na babaeng ito ay hindi bababa sa 100 beses na mas maganda kaysa sa sinumang sikat na influencer at celebrity na nakita nila noon. Naglakad pasulong ang short hair na security guard at bumuga ng usok kay Yvonne, saka siya pinandilatan habang nakasandal. Ito ba ang iyong sasakyan, magandang babae? Oo, mangyaring i-unlock ito. Mayroon kaming mga kagyat na bagay na dapat asikasuhin. Narito ang isang $80 na multa. Kunin mo. Hindi sinasadya ni Yvonne na manggulo. Inabot niya sa kanya ang $80 mula sa kanyang handbag ng walang pag-aalinlangan. Humagalpak ng tawa ang security guard, saka muling sinuri si Yvonne. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin dito, miss? Sa tingin mo ba pulubi kami? Sisipain mo lang ba kami sa perang ito? Kumuha si Yvonne ng isa pang tumpok ng pera at itinapon sa lupa. Sapat na ba ito? Malamig na sagot ni Yvonne. Nagkalat ang mga banknotes sa buong lupa, dahilan para lumiwanag ang mga mata ng security guard sa sobrang tuwa. Gayunpaman, wala silang balak na yumuko para kunin ang pera. Mukhang hindi mo naiintindihan ang pagkakamali mo, miss. Sigaw ng security guard na may maikling buhok. Sa tingin mo ba nilock namin ang sasakyan mo para lang mabigyan ka ng multa? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon. Nakalock ang sasakyan mo dahil ilegal mong ipinarada ang sasakyan mo. At ayon sa batas, maaari naming agad na ipaalam sa pulisya para arestuhin ka. Naiintindihan mo ba? Sino ka sa tingin mo, panunuya mong ibinabato sa amin ng ganyan? Binabalaan kita ngayon. Kunin ang pera at sumulat ng pagsusuri sa silid ng seguridad na inaamin ang iyong pagkakamali. Saka ka lang papayagang umalis. Kung hindi ka sumunod, hintayin mo na lang na dumating ang pulis at arestuhin ka. Malamig na tumawa ang security guard. Pinagsalikop ng maikling buhok na security ang kanyang mga kamay habang nagpapakita ng excited na mukha. Napangiwi si Yvonne. Hindi siya madalas na nakikipag-ugnayan sa mga taong ganoon. Hindi niya akalain na ganito pala kawalang hiya ang mga security guard. Bakit pa nila palakihin ang gayong walang kwentang bagay? Dahil lamang sa mayroon silang kaunting awtoridad, hindi sila titigil sa pagpapakita nito. Humakbang si Harvey at mahinahong sinabi, tama na. Kunin ang pera at umalis. Tapusin na natin dito. Bad mood ako ngayon. Ayokong makipagtalo sa inyo. Bad mood ka ba? Naging malamig ang ekspresyon ng security guard. Ayaw mong makipagtalo sa sinuman sa amin, sabi mo. Anong karapatan ng isang may bahay, na tulad mo, na magpakita sa harap namin? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon. Kung hindi kayong dalawa pumunta sa security room ngayon, kailangan ninyong bayaran iyon. Anong mga malalaking salita na nagmumula sa isang security guard? Sa tingin mo ba ikaw ay isang hari o ano? Mahinahong sabi ni Harvey York. Humingi ka muna ng pera, tapos gusto mong sumama kami sa iyo. Hindi mo talaga iniisip na kinakatawan mo ang batas ngayon. Inilabas ng security guard ang kanyang walkie-talkie at saglit na nagsalita. Hindi nagtagal, lumitaw ang isa pang dosenang security guard nang wala kahit saan. Lahat sila ay nakatingin kay Harvey nang mapaglaro ngunit puno ng panunuya. Tumakbo ang isang security guard at itinuro mismo ang ilong ni Harvey. May sasabihin ako sa iyo. Ako ang batas sa parking lot na ito. Malamig niyang bulalas. Mabuti. Tumango si Harvey, saka humakbang pasulong at iwinagayway ang palad. Sampal. Agad na pinalipad ang nangungunang security guard, na bumangga sa kotse nang umalangaw ang malakas na boom. Tumunog ang mga sirena sa paligid ng parking lot. Hindi man lang nilingon ni Harvey ang pinalipad na security guard. Naglabas siya ng tissue paper at sinimulang punasan ang kanyang mga kamay. You're pretty brave, showing off in front of me like that, mahinahong sabi ni Harvey. Napakurap-kurap si Harvey nang sabihin niya ang mga salitang iyon ng walang humpay, na naging sanhi ng walang humpay na pagkislot ng mga mata ng maikling buhok na security guards. Palagi siyang kumikilos ng napaka-dominant sa parking lot.
Hindi sila kailanman naging isang taong nang ahas na hamanin ang kanilang awtoridad. Kinaweyan niya ang kanyang kamay sa susunod na sandali. Isang dosenang iba pang mga security guard ang naglabas ng kanilang mga baton at taser at nagbabantang sumugod kay Harvey. Hindi umatras si Harvey. Humakbang siya pasulong at ibinaba ang kanang kamay, sinasampal ang bawat security guard. Sampal, sampal, sampal. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog ng sampal bago bumagsak sa lupa ang mga security guard. Ang ilan sa kanila ay hindi na makatayo pagkatapos ng pagkatama mula sa mga sampal ni Harvey. Kararating lang nina Hazel Malone at Gary Duncan mula sa malayo. Nang makita ang tanawing iyon, nalaglag talaga ang kanilang mga panga. Hindi akalain ni Hazel na magiging ganito kakulit si Harvey, nang ahas na bugbugin ang mga tao sa parking lot. Ngunit ito ang paradahan ng Bray Temple. Sinong pilgrim ang hindi mananatiling masunurin at magalang? Maging ang ilan sa mga mayayaman, na bumibisita, ay sumasaludo sa mga security guard kapag sila ay nagdadasal dito. Nagtatrabaho ang mga security guard at ang head nila ay si Leonard Bray, pagkatapos ng lahat. Ngunit nagkaroon ng lakas ng loob si Harvey na talunin sila. Napagtanto ng maikling buhok na security guard kung gaano kalakas si Harvey at humingi ng karagdagang tulong sa pamamagitan ng kanyang naunang walkie-talkie. Isang dosenang matangkad na mga security ang agad na sumugod, ang malalakas na security guard. Bukod sa kanila, mayroon ding ilang mga pinuno ng tribo na mukhang bihasa. Lahat sila ay nagpakita ng malamig na ekspresyon. Sumugod ang mga lalaki nang hindi man lang iniisip ang pagkakakilanlan ni Harvey. Obviously, gusto nilang ibaba muna ito bago magtanong mamaya. Bang, bang, bang. Hindi man lang nabigla si Harvey, humakbang siya pasulong at ipinagpatuloy ang pag-indayog ng kanyang kanang kamay. Kasabay ng kanyang paggalaw, 12-dosenang iba pang mga security guard ang pinalipad. Ang tatlong pinuno na tila may kakayahan lahat ay napabuntong hininga, pagkatapos ay sumugod kay Harvey pagkatapos makalapit. Ang kanilang mga paggalaw ay simple, ngunit napakalakas din. Ang bawat pag-atake na ginagawa nila ay idinisenyo upang pumatay. Ngunit bago pa man matapos ang mga pinuno na iyon sa kanilang mga galaw, pinalipad na ni Harvey ang bawat isa sa kanila ng may isang sipa. Kung mas mahusay ang mga kalaban ni Harvey, mas masahol pa silang lahat. Ang isa na tila pinaka may kakayahan ay umubo ng maraming dugo at nawala ng malay matapos siyang paliparin ni Harvey, walang katulad si Harvey. Nang makitang palapit ng palapit si Harvey matapos mapalipad ang lahat, natakot ang maikling buhok na security guard. Siya ay pasuray-suray na umatras, takot sa kamatayan. Mas masahol pa sa kamatayan ang daranasin mo kung sasaktan mo kami, anak. Sabay na react din si Hazel. Sumigaw siya mula sa malayo, Harvey, huwag gawin iyan. Huwag mong gawin iyan. Ang pinuno ng seguridad ay kamag-anak ni Chief Leonard Bray. Kung sasaktan mo siya, hindi na malulutas ang mga problema ngayon. Narinig ng security na may maikling buhok ang pahayag ni Hazel at nag-react din ito sa oras. Agad na umikot ang talukap niya at mabilis na sinabi, tama. Si Chief Leonard Bray ang tiyuhin ko. Hindi mo ako masasaktan. Alam mo ba kung gaano kalakas ang tito ko? Kilala siya sa Mordo bilang hindi magagapi. Pag manggahas kang saktan ako, itumba ka niya sa isang kamay lang. Ang tatlong salita, Chief Leonard Bray, ay may malaking pagpigil sa Mordo. Ito rin ang pinakadakilang kalasag na ginamit ng mga security guard kapag ginawa nila ang kanilang gusto. Sa normal na kalagayan, marahas sila at tiwali, at ginagawa ang anumang gusto nila gamit ang pangalang Leonard Bray bilang pabalat. Gayunpaman, si Harvey ay walang kahit katiting na takot sa pagkakakilanlang ito na maaaring takutin ang marami. Muling pinutol niya ang pinuno ng seguridad kasama ang mga tauhan. Ang pangit ng mukha niya. Ano ang gagawin mo? Ano ang sinusubukan mong gawin? Sampal. Agad na sinampal ni Harvey ang gwardya dahilan para bumagsak ang gwardya sa lupa.
Pagkatapos ay itinaas ni Harvey ang kanyang paa at tinapakan ang dibdib ng gwardya. Ngumisi siya, "Well, hindi ka ba napakagaling? Hindi ka ba kahanga-hanga? Susunduin kita ngayon. Ano ang maaari mong gawin sa akin?" Mula sa malayo, sumugod si Hazel. Gayunpaman, hindi siya makalapit at maaari lamang siyang humakbang sa paligid ni Harvey. "Harvey, alam mo ba ang ginagawa mo? Magkakaproblema ka. May malaking problema ka ngayon. Yvonne, pigilan mo si Harvey dali." Ang lalaking iyon ay talagang malayong kamag-anak ni Chief Leonard Bray. Sino kayang mananagot kung may mangyari sa kanya? Galit na galit si Hazel. Hindi naintindihan ni Harvey ang bigat ng kanyang walang ingat na kilos. Ganoon din si Yvonne, hindi niya alam ang kabigatan ng bagay at hindi niya maintindihan ang sarili niyang posisyon. Talagang sinusubukan mong magpakamatay. Walang pakialam si Yvonne. Noong una ay gusto niyang hikayatin si Harvey na huminahon at tapusin ang mga bagay-bagay na may kaunting fanfare, ngunit ngayon, hindi siya mapakali na magsabi ng kahit ano. Nang hindi pinansin ni Yvonne si Hazel, bumalik si Hazel kay Harvey. Sumirit siya sa galit kay Harvey, "Don't you dare mess around. Hindi mo kayang tanggapin ang responsibilidad." Walang ganang nagsalita si Harvey. "Gusto kong makita kung anong uri ng mga responsibilidad ang hindi ko kayang gampanan sa mga araw na ito." Inilipat niya ang kanyang paa sa ulo ng gwardya at malakas na inapakan. Nang sumunod na sandali, napasigaw sa sakit ang gwardya, ang boses nito ay parang panaghoy ng kinatay na baboy. Lahat ng naruroon ay natigilan. Ang kalupitan ni Harvey ay nalampasan ang kanilang imahinasyon, at ang security guard na nakahandusay sa sahig ay hindi nang ahas na bumangon. Nakaramdam sila ng paninindig ng balahibo sa buong katawan nila. "Bumangon ka at lumuhad ng maayos, kung hindi, babaliin ko ang dalawang paa mo." Utos ni Harvey, na walang pakialam. Marahil dahil sa pagiging dominante ni Harvey, ang malapit na security guard ay hindi nang ahas na makipagtalo. Naituwid lang niya ang katawan at nakaluhod ng masunurin, nanginginig. Sampal. Sinampal ulit ni Harvey ang security guard. Ang seguridad ay kasama sa sektor ng serbisyo, na nagpo-protekta sa seguridad ng isang partido. Sampal. Kung ang isang tao ay ilegal na pumaroda, maaari mong punahin at turuan sila, at pagkatapos ay pagmultahin sila ng ilang dolyar. Sampal. Walang sinuman ang sadyang lalabag sa mga patakaran maliban kung kinakailangan. Mabuti kung ipapatupad mo ang mga patakaran, ngunit hindi iyon nangangahulugan na kailangan mong abusuhin ang iyong kapangyarihan. Ang iyong kapangyarihan ay hindi isang pagkakataon upang ipakita at guluhin ang mga inosenteng tao. Isa ka lang alipin na pinalaki ng may-ari. Huwag kang maglakas loob na isipin ang iyong sarili bilang master. "I will let it go this time, but if this happen again, sisirain kita." Naintindihan. Kabanata 2060. Habang sinasabi ito, mahigit 10 beses siyang sinampal ni Harvey. Ang huling sampal ay nagpalipad sa gwardya, at nahulog lang siya sa lupa. Hindi siya makabangon ng matagal. Samantala, sa wakas ay naabot na ni Hazel si Harvey. Nang makita ang nabogbog na gwardya, kumibot ang gilid ng kanyang mga mata. Bulalas niya, "Harvey, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi ba't binalaan lang kita? Siya ay kamag-anak ni Chief Leonard Bray. Kung sasaktan mo siya, may kapalit na kabayaran." Sa oras na ito, maraming tao ang dumaan upang masaksihan ang kaguluhan. Natuwa sila nang makitang tinuturuan ni Harvey ng magandang aral ang lahat ng bastos na security guard. Maraming tao ang madalas na bumisita sa Bray Temple. Dahil dito, madalas ay walang sapat na mga parking space. Gayunpaman, sadyang binabawasan ng mga security guard na ito ang bilang ng mga parking space para lamang pagmultahin ang iba at maging ang pagkakataon na insultuhan ang mga babaeng pilgrims. Marami na rin silang mga pilgrim na dinaya. Gayunpaman, lahat ay nagpunta rito upang mag-alay ng insenso. Hinayaan lang nila.
Ito ang pinakamalaking dahilan sa likod ng tagumpay ng mga security guard na paulit-ulit na nanliligalig sa iba. Ang ilang mga peregrino ay kinukuhanan pa nga ng libu-libong dolyar kapag sila ay dumating upang mag-alok ng insenso sa buong taon. Ngayong naparusahan na ang mga mayayabang na security guard na ito, marami sa kanila ang nasiyahan. Sa sandaling iyon, may sumigaw, "Damn it! Magkakaroon tayo ng malaking problema." Mukhang alam na ito ni Chief Leonard Bray. Tingnan mo, nandito siya. Ha? Nandito ba si Chief Leonard Bray? Paano siya biglang sumulpot sa ganoong lugar? Napalingon ang lahat, nagulat at natakot. Pagkatapos, nabaling ang tingin nila kay Harvey. Nakikiramay sila. Dala-dala ang mga walang kabuluhang bagay hanggang sa humakbang si Chief Leonard Bray. Paano lilinisin ni Harvey ang kalat na ito? Hindi biro ang reputasyon ni Chief Leonard Bray bilang hindi magagapi. Siya ang tunay na pakikitungo, bukod dito, marami siyang alagad. Kung magalit man siya, kahit gaano pa kalakas si Harvey, wala itong silbi. Medyo natakot si Hazel. Mataimtim niyang sinabi, "Harvey, lahat ng problemang ito ay iyong ginagawa. Mabuti pang huwag mong subukang tumakas. Kung hindi, hahabulin ka ni Chief Leonard Bray at susundan ka kahit saan. Kung matalino ka, lumuhad ka at magmakaawa ngayon. Hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon mamaya. Huwag kang mag-alala," sabi ni Harvey. "Hindi ako tatakbo. Hindi ko kailangan." Maingat na pinunasan ni Harvey ang kanyang mga kamay. "Ang Bray Temple ay dapat magbigay ng paliwanag sa akin tungkol sa bagay na ito." Nananatiling walang pakialam si Harvey. Masyado yata niyang inispoil si Leonard Bray. Hindi papahintulutan ni Harvey ang anumang uri ng pang-aabuso sa sagradong lugar na ito. Magbigay sila ng paliwanag. Natuwa si Hazel. "Harvey York, baliw ka ba? Sa tingin mo ba ay talagang may kakayahan ka? Gusto mo bang bigyan ka ng paliwanag ng Bray Temple? Ano ang nasa ulo mo? Kapag dumating si Chief Leonard Bray, kahit hindi ka mamatay, ang balat mo ay mapupunit sa pinakamasakit na paraan. Binalaan na kita, kailangan mong linisin itong kalat na ginawa mo. Huwag mo kaming idamay ni Yvonne sa gulo." Nakita ng security guard na nakahandusay sa lupa na papalapit si Chief Leonard Bray sa mga oras na ito. Pinilit niyang bumangon at sinabing may malungkot na ekspresyon, "Too late. Huli na, sinabi ko na sa iyo ang lahat. Ginawa mo akong ganito. Hindi sapat ang isang tao para mabawi ang hinaing na ito. Kayong dalawang babae dapat din kayong magbayad." Namilog ang mga talukap ni Hazel. Pinagsisisihan niyang napasok ang sarili sa gulo na ito. Lumapit si Gary Duncan, na hindi nagsalita, tumayo siya habang nasa likod ang kanyang mga kamay at mayabang na sinabi, "Miss Malone, Miss Xavier, okay lang. Ako na ang bahala sa bagay na ito."